Dating fast food worker sa Pilipinas, may sarili na pong salon ngayon sa Canada. Paano nga ba ito nangyari sa buhay ni Romeo Jack Morales mula sa Regina? Narito ang report. Lumaki sa hirap si Romeo Jack Morales sa kanilang lugar sa Davao. Kaya nang makapagtapos sa kolehiyo bilang isang working student, sinubukan niyang magtrabaho abroad. 10 taong gulang pa lamang kasi siya nang patayin ng kanyang ama na isang politiko sa Davao. Kaya siya na ang sumalo sa kanilang pinansyal na pangangailangan. Sa probinsya kasi, wala kang ibang mapagkikitaan kundi pagtatanim ng palay, pag-aani ng palay. Yun yung nagiging buhay ko noon. Nangangapit bahay ako para maglinis ng, parang sakahan nila ba? Mga ganon. Kinalaunan, nagkaroon siya ng pagkakataon na makapagtrabaho sa isang fast food company sa Canada. Yun nga lang nabigla siya sa simula. Parang gusto ko nang sumuko, parang nanginginig ako na gusto ko nang umuwi. Kinausap ko may-ari, sabi ko, no, caray, just go back. Parang sabi ko, ba't ganoon? Parang mas malaki pa yung sweldo ko sa Saudi Arabia parang dito. Tapos, ang hirap ng trabaho dito, bakit gano'n? Mga gano'n. So, pero the whole time, only 3 months yung process na yon. Kapag-adjust din naman. Pero mula sa pagiging manager ng fast food restaurant, paano nga ba siya napunta sa paggugupit ng buhok? Meron akong isang kaibigan. Nagrereklamo siya sa gupit niya. Sabi ko, bakit? Anong problema sa buhok mo? Sabi, doon na nag-start lahat eh. Sabi ko, hindi pantay, hindi maayos eh. At saka tingnan mo, tingnan mo. Ganon. Sabi ko, sige, pumunta ka sa bahay, ayusin ko. Doon nag-start lahat. Nung inayos ko, namangha siya. Sabi, wow, ang galing, marunong ka pala manggupit. Doon, pinost niya sa Facebook, doon na nagsimula. Makalipas ang 7 taon at masigasig na pagkuha ng mga sertipikasyon, may sarili na ngayong salon si Morales sa Regina. Very particular sila sa mga certificate, sa mga diploma, sa mga kapag wala kang ganon approved from the Saskatchewan Apprentice government, hindi ka basta-basta magtatrabaho sa salon dito, public. Minsan may time pa rin na parang hindi ako makapaniwala. Every day, pag nasa salon ako or minsan pag tinitingnan ko yung salon, sabi ko, nangyayari ba talaga ito sa akin, Lord? Thank you for this blessing. Kasi parang noon kasi yung buhay talagang parang kahit na yung 10 pesos na pakahalaga sa akin, yung parang at ang hirap kong hanapin. Pero ngayon, dumarating na lang ng kusa, lumalapit sa iyo yung blessing. Kaya ang Diyos talaga totoo siya, hindi siya natutulog. Sa Oktubre, 3 taon na ng kanyang RM Universal Hair Salon at pinaplano niyang magdagdag pa ng mga tauhan para mapalawak ang serbisyo. Huwag sumuko kasi time will come talaga. Ang timing kasi ni God is different than our timings. Minsan, yung mga challenges sa buhay natin, isa yan sa strategy na inaalaw ni God para mahubog yung ating skill, ating faith sa Kanya, para pagdating ng panahon na ibibigay na niya yung plano niya para sa atin, perfect yun. Iwasan din daw na ikumpara ang sarili sa iba dahil ang plano ng Panginoon ay iba-iba at dumarating ang biyaya sa tamang panahon basta't magpatuloy lamang anya sa pagsisikap na maiangat ang buhay dito sa Canada.